Anumang sandali ngayon ay ilalabas na sa ospital ng Makati ang itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles para bumalik sa kanyang kulungan sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Yan ay matapos hindi pagbigyan ng korte ang hiling ni Napoles na manatili pa sa ospital dahil daw sa kanyang pagdurugo. Live mula sa Makati City, may report si Lala Roque. Lala? Jessica, narito tayo ngayon sa bukana nitong ospital ng Makati Annex at kung yung makikita ay meron ng mga pulis na nasa loob ito. Dito kasi inaasahang lalabas ang utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Ito ay matapos nga maglabas ng desisyon ang Makati RTC Branch 150 Judge na si Elmo Alameda na ngayong gabi ay makabalik na sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna itong si Janet Lim Napoles. Kanina pa sinasabi nakikipag-usap tayo dito, Jessica, sa mga tauhan ng pulisya dahil nandito na yung Makati traffic at tiniyak na secured na daw yung dadaanan ni Janet Lim Napoles. Bagaman ayaw nilang idetalye kung saan talaga dadaan. Pero sa inyong makikita at ating natingnan din yung kalsada na daraanan dito. Kapag diniretso itong kalsada ito ng ospital ng Makati, Jessica, ay JP Rizal yan. At pag kumaliwa ay diretso na ng C5. Doon natin inaasahan na maaring dumaan itong convoy ni Janet Lim Napoles. At ayon kay PRO Chief Superintendent Ruben Sindak ay aabot sa halos 100 ang mga pulis na ko-convoy itong kay Janet Lim Napoles. At ito nga ay matapos ang desisyon ngayon ay napakatagal pa na Jessica, nag-aantay pa rin tayo at kumbaga hindi pa rin natin alam kung talagang anong oras lalabas itong si Janet Lim Napoles. Halos 2 buwang nanatili si Napoles sa ospital ng Makati dahil kinailangan niyang maoperahan sa matres. Matapos ang operasyon, na-delay pa ang paglipat sa kanya sa kulungan dahil hindi pa bayad ang kanyang hospital bill. Pero matapos daw mag-ambag-ambag ang kanyang mga kaanak at kaibigan, nabayaran na nila kanina ang OSMAC. Saka na rin pinirmahan ng kanyang attending physician ang discharge order. Ang order na ito, pati ang medical progress report kay Napoles ang naging basihan ni Makati Regional Trial Court Judge Elmo Alameda para iutos na ibalik siya sa kanyang kulungan sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. In-emphasize lang po ni Judge dito sa order niya na immediately po. So, ibig sabihin, upon receipt, within the day, most probably ma-transport na po siya. Gate ni Napoles, nakakaranas pa rin siya ng pagdurugo pero wala siyang naipakitang sanitary pad sa kanyang mga doktor. Spotting na lang daw ang kanyang nararanasan, bagay na normal sa mga tulad niyang naoperahan sa matres. Wala naman tayong magagawa but we have to comply with the orders of the court. Pero wala na kayong parang special petition for whatever sa Wala, sa ngayon wala pa kaming final na ganyan. Wala pa naman kami, personally, wala pa akong natatanggap na order. Yeah. So, titingnan ko kung ano yung laman ng order, kung meron dapat i-file, isusbukan namin. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source na nakausap ni Napoles, napahagulhol daw si Napoles nang malaman ang desisyon ng korte. Nag-aalala raw siya dahil marami siyang nasasagasaang tao. Paulit-ulit daw itong humingi ng kapatawaran sa Diyos at dasal para sa kanyang sarili at kanyang pamilya, lalong-lalo na para sa kanyang mga anak. Ayon sa PNP, nakahanda na ang detention cell ni Napoles. Inaanay raw ito at iniipis habang wala siya roon. Pero napaayos naman daw nila ito para sa kanyang pagdating. May aircon na rin daw na mapapagamit kay Napoles basta't mabigyan ng go signal mula sa korte. Ang gastusin sa kuryente, gobyerno ang magbabayad. Pero pinag-aaralan na ng PNP na si Napoles na lang ang sumagot dito. Dahil sa matagal niyang pagkawala, yung pest situation niya medyo lumubha. Yung anay, cockroach, at saka inililinis na lang yun. So, yun, hopefully, they will be able to complete the cleaning before she moves in. Sa June 17, posibleng ilabas ulit si Napoles sa kulungan pero para lang dumalo sa pagdinig sa Makati. Nagpahayag na raw kasi ang kanyang kampo sa Makati RTC na nais niyang umattend ng hearing para makita ng harap-harapan ang pinsan at dating empleyadong si Ben Hurluy. Ginigit ngayon ng kampo ni Napoles na hindi dapat pagkatiwalaan ng digital files ni Luy dahil una, hindi naman daw nila kaugalian sa kanilang operasyon na i-computerize ang mga papel. At pangalawa, lalong hindi raw nila kino-computerize ang mga records
record pagdating sa komisyon ng mga mambabatas. Dapat din daw pagdudahan ang authenticity ng file na ito dahil dumaan na ito sa kung kani-kanino gaya ng National Bureau of Investigation. Maaring may mga tinanggal na raw at dinagdag. Somewhere along the way, baka nagkaroon ng substitution, tampering, etc. So, I'm not saying na walang ganun, no? Pero we really have to study kung totoo ba yan. Kasi as far as Mrs. Napoles is concerned, wala siyang alam na ganyan, na computer backup. Jessica, alam mo hanggang sa mga sandaling ito, kumbaga wait and see pa rin. Kami dito, mga media, kung yung makikita, kanina pa talaga nag-aantay buong araw na nandito sa ospital ng Makati mula nang inilabas ang desisyon ni Makati RTC Judge 150 Alameda. At nakausap din natin yung security dito sa OSMAC. Sinabi nila ay mas naghigpit talaga sila ng seguridad ngayon, lalo na at inaantay na nga ang paglabas ni Janet Lim Napoles mula rito sa ospital. Jessica. Lala, alam mo, yun nga yung gusto kong tanungin kasi matagal-tagal na rin nababanggit itong petsang ito na takdang pagbabalik sa kanya sa kulungan, no? May 29. And kaninang hapon pa, pinag-uusapan or buong maghapon yata pinag-uusapan na alam na ng lahat na ililipat siya. Pero nakapagtataka lang, bakit medyo matagal yata bago siya ilabas dyan sa ospital? Yun din nga yung tinatanong natin at nakikipag-ugnayan tayo kay PNP PIO Chief Ruben Sindak. Pero syempre, kailangan hindi nila ibigay talaga lahat ng detalye dahil daw sa seguridad nitong si Janet Lim Napoles. At ayon na rin mismo dun sa Makati RTC Branch Clerk of Court ni si Attorney Valencia, 1:25 pa daw ng hapon ay nabigyan na nila ng kopya ang kampo ni Napoles dun sa desisyon nitong si Judge Alameda. Kaya hindi natin alam kung ano ba ang nagiging dahilan sa loob. Kanina pang hapon ay nabigyan na nga ng bulletproof vest itong si Napoles. At hanggang ngayon, nag-aantay pa rin tayo, Ma'am Jess. Hindi naman kaya may last-ditch effort on the part of si Napoles and her lawyers and her doctors to keep her there? Yan din yung ating tinanong, Jessica. Sabi nga din nung ng Makati RTC, kumbaga ano pa ba yung pwede nilang gawin? Sa ngayon ay sumunod muna dahil ito na yung kanilang desisyon at kailangan talagang i-execute. Sinabi rin naman ng PNP na kailangan talagang mailipat ngayong araw na ito, itong si Janet Lim Napoles. Ang tanong lang ngayon, Jessica, anong oras ba talaga? Pero ngayon kung yung nakikita, no, kanina pa palabas-masok itong mga pulis, maging yung Makati Police at yung Special Action Force ay narito. Tila nagka-coordinate kung ako lang ang makakakita, no, para sa ating obserbasyon. Kasi kanina medyo lax pa sila, hindi pa sila ganito yung movement, pero ngayon mas marami ng movement. Kaya kung sa atin sa media, sa ating karanasan, mukhang medyo napapalapit na malamang ang paglabas nitong si Janet Lim Napoles. Jessica. Kung sa bagay, minsan ang pulis may strategy na ganyan. Gusto nila under the cover of darkness sila naglilipat na mga preso. No? Maraming salamat sa iyo, Lala Roque.